module! Kumusta na po ang lahat? Andito po ulit si Teacher Carla para magbigay sa atin ng magagandang tips at payo tungkol sa ating mathematics sa subject. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol sa place value and value of decimals. At sa pagsisimula ng ating araw, shoutout po kina Benzal Adala, hello din po kay Bais, hi po kay Geraldine Adia, at sa kasamahan po natin sa serbisyo na Mark Anthony TV. Hello po sa inyo lahat and Happy New Year! At upang umpisahan ng ating lesson, meron po tayo na ihandang definition ng place value. So ano nga ba ang place value? Yun ang value or worth of a number on the basis of the position. Okay? Kung makikita natin ang meaning ng place value, meron ako ditong malalaking titik, yun ang position. Ibig sabihin, malalaman mo ang place value ng isang digit o isang numero sa pamamagitan ng position o kung saan siya nakatayo. Okay? Magbigay ako ng halimbawa. Una, 502. Kung tinanong natin ang numerong 5 at tinanong natin ang place value, ang tawag dito sa place value ng 5 o ng digit na 5 ay 100 or hundreds. Okay? Huwag malilito doon. Kung pinag-usapan naman natin ang decimals, meron kang decimal point. Ayan. So, kung babasahin natin yan, 502 thousands. Tama ka doon. So, kung tatanungin ko naman, ano ang place value ng numerong o digit na 5 sa 502 thousands, ang sagot natin dyan ay 10 na may THS. Okay? So, huwag malilito doon. Again, ang place value ay value or worth of a number on the position in value or worth of a number on the basis of its position. Okay? So, ito yung mga example natin. Dumako naman tayo sa meaning ng value. Pag sinabi naman nating value is worth of a number on the basis of the place value. Kung babalikan natin yung place value, so example natin nun ay ones, tens, hundreds, thousands. Sa decimals naman ay tenths, hundreds, thousands, 10,000s, and so on. Pag sinabi mo namang value, example natin dyan, is 502 kanina, para hindi na tayo malito, hanapin natin ang value ng digit na 5. So, ano nga ba ang place value niya kanina? Tama. Ang 5 kanina ay hundreds. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi mong place value ay hundreds, ang magiging value naman ng digit na 5 ay 500. Okay? Huwag malilito doon. Again, ang place value mo ay hundreds at ang value mo naman ay 500. Walang malilito doon. Another example naman natin ay decimal 502 thousands. Ano nga ba ang place value ng digit na 5? So, kanina, ang sagot natin is tenths. 10 na may TH at saka S. So, ano nga ba ang value ng digit na 5? So, pag sinabi nating tenths, ang value na niya ay 5 tenths. So, ganun lang yun kadali. Huwag malilito doon.
Ngayon naman, balikan natin ang place value ng ating decimal. Doon sa ating place value chart, mapapansin natin ay may malaking tuldok. At tinatawag natin ito na decimal point. Binabasa naman natin ito bilang end. Okay. Sa gawing kaliwa, nandoon ang whole number. At nasa gawing kanan naman ang decimal numbers. Simulan natin sa kulay green na ito. Iyon ang tinatawag natin na tens. At mapapansin natin na ang tens ay kalapit lamang ng decimal point. Sunod, kalapit ng tens ay sa kanan, hundreds. Okay? Sumunod naman doon, thousands at saka 10,000s. So, dumako naman tayo sa mga examples. Kung ang example natin ay 2 and 5,036 10,000s, ganito ang ating kalalabasan. Hahanapin natin ang place value, value, and value. Ay teacher, bakit po dalawa yung value? So, pwede nating express ang value sa dalawang klase. Una, ang value bilang fraction. At ang value naman ng isang numero bilang decimal. O decimal numbers. Okay, so simulan na natin. So umpisa tayo sa digit na 2. Ano nga ba ang 2? Ano ang place value niya? May narinig ako. Tama. Yun ang tinatawag natin na ones. Nakakasunod po? Okay. So, sunod natin ang numerong 5. Ano kaya ang place value niya? Tama. So, kanina sa pinag-usapan natin, yun ang tinatawag na may 10. At huwag kalimutan, dahil nasa kanang bahagi na siya ng decimal point, ang tawag na sa kanya ay decimal number. So, hindi na siya 10, pero tinatawag natin siya na tens. May T, H, at saka S. Huwag malilito. Sunod natin ay ang 0. Ano nga ba ang place value ng 0? Tama. So, ang place value ng 0 ay tinatawag natin na hundreds. Spelling ng 100 at mayroong THS dahil nasa kanang bahagi na siya ng decimal, ibig sabihin, decimal numbers na siya. Or decimal number na siya. Sunod naman natin ay ang number 3. Okay? Sa palagay nyo, ano ang place value ng number 3? Tama. So, ang sumunod sa hundreds ay thousands. Spelling ng thousand na mayroong TH at saka S. At ang pinakahuli nating numero ay ang number 6. Ang number 6, sumunod doon sa thousands ay 10,000s. Spelling ng 10,000 at mayroong THS sa dulo para makapagsabi sa atin na yun talaga ay nasa decimal place value. Okay, so sumunod na natin ay ang value bilang fraction. So sabi ko nga kanina, pwede nating i-express ang value ng isang digit sa pamamagitan ng fraction at ng decimal. So simulan na natin. Kung pinag-usapan natin ang number 2, pwede nating sabihin na ang 2 ay ones na place value. At ano nga ba ang value niya bilang fraction? Okay. So, ano nga ba ang value ng 2? So, ang 2 ay 2/1. Okay? Dahil siya ay whole number na, i-express mo naman siya bilang decimal as 2. Okay? Walang malilito doon. Sunod tayo. Ang number 5. So, ang digit natin 5 ay tens, ang place value. At ang value niya bilang fraction ay, ano sa palagay nyo? Tama.
tinatawag natin na 5/10. So, isusulat mo bilang fraction 5. And then, ang denominator niya ay, okay, kasasabi lang natin, yun ang 10. Okay? So, kung babasahin natin siya bilang fraction, 5/10. Walang malilito doon. Sunod natin ay ang 0. Sabi natin, place value niya ay hundreds. So, kung ibibigay natin ang value ng fraction na 0 ang digit ay 0/100. At doon naman sa decimal place value, tapusin lang muna natin ito. Yung 3 para sa value ng fraction ay 3 at ano sa palagay nyo? Tama, thousands. So, 3 zero nang nasa baba. So, that is 1,000. At babasahin natin siya bilang 3,000s. Okay? At ang huli ay ang digit na 6. Susulat natin siya, 6. And then, denominator natin ay, tama, 10,000s. Walang malilito doon. Okay. So, kumpleto na ang ating sagot sa value na fraction. Doon naman tayo sa value ng decimals. Okay. So, yung ating whole number na 2, eto na talaga yon. Wala nang ibang sagot. Dahil nga ang 2 ay already whole number. So, wala siyang decimal point doon. Pwedeng meron, pwedeng wala. Okay? So, para hindi makalito yung decimal point, tanggalin na lang natin. At susunod naman natin ang ating number 5 na digit. So, ano nga ba ang value niya bilang decimal? Dahil nga ang tawag natin sa kanya ay 5/10. Isusulat natin siya na may decimal point at saka ang number 5. Wala malilito. Sunod naman ay ang hundreds. Paano nga ba natin susulat ang 0 hundredths? Tama. So, yung decimal point, may 0, at ang ating hinahanap na value ay ang 0. Okay? Nakasunod pa ba? Okay. So, next natin ay ang digit na 3. Sunod natin, ang tawag sa kanya ay 3,000s. So, ano nga ba ang value niya bilang decimal? Ito yung decimal point. At sabi doon, thousands. Kung mapapansin mo at isang tip ni teacher, ang thousands ay may 3 zero. So, ibig sabihin, 3 digit ang makikita mo pagkatapos ng decimal point. Imagine mo na lamang na ang 1 ay ang decimal point at yung 3 digit dito ang nagre-representa na siya ay thousands. So, ano nga ba yon? 3. Ibig sabihin, 3 digit, 1, 2, at saka yung pangatlo nating digit ay yung number 3. So, walang nagbago. 1, 2, 3. So, tatawagin pa rin natin siyang thousands. Okay, sumunod na tayo. At ang huli nating given ay ang number 6. Ang tawag natin or place value ng number 6 ay ang 10,000s. At isusulat natin siya bilang decimal, decimal point. At saka, ilan nga ba ang 0 ng ating denominator na 10,000s? Tama, meron tayong 4. Ibig sabihin, pagkatapos ng decimal point, may 4 na digit ka na makikita sa kanan niya. So, ang sabi doon, 6 10,000s. So, 1, 2, 3, at ang ating pang-4 na digit ay yung number 6. Walang malilito doon. So, again, ito yung place value. Ito yung value bilang fraction. At ito naman ang value bilang decimals. So, wag malilito doon sa ating bagong lesson.
Pwede nating pabalik-balikin ang ating video para mas lalo pa nating maintindihan. At nandoon po sa ating module ang iba't ibang examples. Huwag po nating kakalimutan i-like ang ating video. Huwag kalimutan din na i-share ito para mas marami pang matuto sa ating mga videos. And again, this is Teacher Carla saying, pag matyaga, siguradong may nilaga. See you on my next video. Bye-bye!